So, nandito na ako sa customer kung saan tayo magkakarga ng produkto. At sa oras na to ay kasalukuyan silang nagdidiskarga. Yan, kung makikita niyo yung hose nila nakakonekta sa ating trailer, tatanggalin nila yung laman ng ating trailer. Napaka-interesting ng pangyayari. So, nagtataka kayo kung bakit nandito tayo magkakarga at ngayon nagdidiskarga. Hayaan mo ikwento ko ng mabilis lang, no? Dumating ako dito ng alas 10:30 ng gabi. Namatay pa yung ilaw, oh. Putik. Dumilim na ata. Anyway, dumating nga ako ng alas 10:30 ng gabi. Tapos, nagsimula silang magkarga ng produkto sa trailer ng alas 11. Mabilis naman natapos. Mga 40 minutes lang tapos na. 11:40. At ang oras ngayon ay 1:00 na ng madaling araw. Nung natapos sila magkarga, umikot na ako, no? Umalis na ako dito sa loading station para pumunta sa opisina, tsaka magtimbang. Pagpunta ko sa opisina, hinihintay ko na lang yung mga papeles. Sabi ng tao, kailangan mong bumalik sa loading station. Bakit? What happened? Sabi ko. Ang sabi niya, kailangan daw i-discarga yung produkto. Dahil yung produkto ay bad. Madalit salita po kasi kapag naglo-load kami ng chemical, bago nila ipapa-ship out, bago kami paaalisin, dinadala nila sa laboratorio yung isang garapon, parang sample, para lang malaman nila o matest nila na yung kalidad ng produkto ay nararapat. Kumbaga sa sabon, pag tinest mo yung sabon, dapat mabula. Pero pag walang bula yung sabon, reject, parang ganon. So ngayon, reject yung binigay nila sa aking produkto sa trailer. Kaya kailangan nilang ibalik sa tangke nila at i-refine nila dahil ang nangyari, masyadong malabnaw raw yung produkto na naikarga. Kulang siya sa lapot, parang ganon. So madalit salita, eto tayo ngayon, naghihintay. Hindi ko alam kung ano mangyayari na ito. Tapos nung nag-unload na sila, or sinusubukan nilang mag-unload, hindi nila alam ang gagawin dahil yung mga empleyado rito ay taga-load lang. Yun yung trabaho nila, naglo-load lang ng produkto mula sa taas ng trailer, bubuksan nila yung takip na bilog, tsaka nila itututok doon yung loading boom, parang ganon. May nagsabi, may nag-comment, nakalimutan ko kung sino. Loading arm, sorry. Teka lang, hanapin ko muna yung pangalan ng nag-comment na yan. Nandito lang yun eh. Yon. Si Joe Fernandez, 976. Nag-comment siya ng tawag daw sa parang hose na yon na 3 inch or 6 inch. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung diameter. Ang tawag raw doon ay loading arm. Yun yung tinututok nila sa may butas ng trailer sa taas at doon binubuhos yung produkto. Kaya mabilis lang yung loading. So yung mga empleyado nga na to, yun lang ang alam nilang gawin. Hindi sila nag-unload rito. Unless talagang kailangan kagaya ng pangyayari ngayon. So, siguro sila, wala pa silang experience sa pag-unload. Ang sabi ng tao sa akin, I need your expertise sa pag-unload. Can you help me out? Sabi niya. Sure, no problem, sabi ko. So, binuksan ko lang yung dalawang valve, yung usual na ginagawa natin. Binuksan ko lang, tapos pinapump na nila ngayon yung produkto. Sabi niya sa akin, you're my hero. Sabi ko, man, don't mention it. But remember, not all heroes wear cape. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero anyway, ako naman, pwede naman ako mag-load rin kasi meron kami pinipick upan na chemical o produkto sa isang company kung saan kami yung inaatasan na mag-load ng produkto. So, ginagawa lang naman talaga doon, bubuksan mo lang yung takip sa trailer sa taas, yung dome lid na tinatawag. Sabay tutok mo lang doon yung loading arm. You know, si Joe Fernandez, thank you. Tutok mo lang doon yung loading arm and then, tawag dyan, buksan mo na yung valve. Rekta na yun, men. So, ang problema ngayon, no, tinanong ko yung naglo-load kanina, or nag-unload na ngayon, tinanong ko siya, kapag to natanggal natin yung produkto na to, maloloadan ba kaagad ulit ako? O kailangan kong pahugasan tong trailer na to kasi nga merong residue ng bad product. Sabi niya, hindi ko pa alam, pero tumawag na kami sa management. Sabi niya,
yung management yung magde-decide kung ano mangyayari. Pero madalit salita, madidetain ako dito, hindi ko alam kung ano mangyayari. Mula 10:30 ng gabi hanggang kung anong oras matapos to o kung hanggang kailan bukas makalawa o 3 araw ako dito o pabalik-balik ako sa tank wash o ano man, babayaran nila ako doon, men. Sana wag akong pabalikin sa tank wash dahil yung tank wash ay doon pa nga sa Morrow, Georgia. Dadaan na naman ako ng bypass ng Atlanta. Alam niyo naman traffic doon. Tsaka 2 oras yung biyahe. Sana pwede nila akong loadan dito. Ang sabi naman niya, ewan ko sa opinion lang niya yon. Ang sabi niya, pwede raw nilang hugasan yung trailer mula sa taas dahil meron silang hose na panghugas. Kapag natatapos sila mag-load kasi hinugasan nila yung gedli ng trailer. Sabi niya, pwede raw nilang hugasan. Pero sabi ko, hindi naman yan panghugas talaga eh. Pero sana hindi na kailangan hugasan. Ewan ko, men. So, update ko na lang kayo bukas at ako antok na. Hindi ko alam kung hindi nga pwede matulog dito eh. Dahil nga chemical plant to, no? Bawal matulog sa loob na to. Dahil in case of emergency, hindi pwedeng tulog ka. Meron naman ako nakitang truck stop nung papunta ako rito. Siguro 1 kilometro lang yung layo. Pero punong-puno na. Pero titingnan ko kung merong space doon. Kung sakali man napaalisin ako dito, hindi ko alam. Pero yun. Madaling salita, ang ginawa ko dito ay nag-loading and ngayon nag-unloading and then kung papala rin, maglo-loading ulit pero sobra. Masakit na yung ulo ko dahil nga anong oras na, 1:30 na at hindi ako pwede magpuyat dahil nga sa cholesterol level na yan. Pero ganun pa man, ayoko rin matulog dahil nga hindi ka naman makakatulog kapag may iniisip kang ganitong bagay, no? So anyway, yung gagawin ko lang siguro, magpapahinga muna ako, no? At yung sentido ko gumaganyan-ganyan, no? Dahil nga, anong oras na. Pero kayo ma-stress. Dahil hindi ako na-stress. Kinukwento ko lang kung ano yung nararamdaman ko, no? So, paano ba to? Cut ko na lang yata to kapag natapos itong lahat ng problema na to, man. Dahil puro na lang problema yung vlog ko, eh. Ayoko namang problema kayo sa mga vlog ko. Sa vlog natin pala. So, anyway, cut natin to pag ayos na lahat. Gawin natin yan. Good night, man. Peace. Yun, no? Bagong goalie, men. Dito na ako sa isang truck stop sa lagpas lang Chattanooga, Tennessee. Dahil yung nangyari nga kagabi na reject yung natin, produkto. Kaya iloload tayo ulit. Mamaya, pupunta ako ng tank wash. Dito lang din sa Chattanooga. Para magpa-washing tayo ng trailer, men. Grabe, no? Tapos, hihintayin ko pa kung kailan sila maglo-load ulit. Wala pa namang schedule, no? So, tatambay ako sa tank wash nito hanggang magkaroon ng schedule kung kailan yung pick up. Pero maganda ang truck stop na to, men. Dito lang sa gidli ng bundok. Daming puno. Mga lang naman, 30 minutes. 30 minutes lang yung layo ng tank wash dito. Actually, 20 minutes. Pero yung customer, mga 30 minutes yung layo. Punta na tayo sa tank wash, man. 24 East. Doon tayo sa Chattanooga pupunta, man. Chattanooga, Tennessee. Bundok-bundok dito, no? Ganda ng tanawin, men. Ayos na ayos. Yan, lake. Ganda. Dito tayo sa gilid ng bundok pala eh. Sa paanan. Nasa paanan tayo ng bundok ngayon. Akit na tayo sa bundok. Ang init dito. 91 Celsius. I mean 91 Fahrenheit. Ganda ng tanawin, men. Wow, ang ganda ng tanawin. Panalo.
Haba na itong truck na to, tsaka trailer. Ang haba ng kargada mo, boy. Ganda ng tanawin. Probinsyang probinsya, no? Countryside ang tawag nila dito. Wow. Ay, ano ba ngayon? Miyerkules na ngayon, men. August 6, 2025. Dapat ang deliver ko sa Montreal, Biyernes, men. Ang nangyari, dahil nga nagkaroon tayo ng aberya dyan sa pickup, ang mangyayari, reschedule ang lahat. Okay lang, anong problema. Ang mahalaga, hindi nila kinancel totally yung ating load papunta ng Montreal. Dahil nga yung produkto na reject na yon, ibinalik nila sa kanilang storage. Tapos, parang i-mix ulit nila para maging maayos o karapat dapat yung kalidad. Ang sabi nga ng tao, 2 araw daw ang proseso nun, men. So ngayon ay Miyerkules, ang unang araw, bukas Huwebes. Siguro bukas ng hapon, pwede na akong mag-pick up ulit doon. Tapos ang deliver na dito sa Montreal, siguro Monday na. Ayos lang. Kagaya nga ng sinabi ko, at least hindi nila kinancel yung load na yan. Ni-reschedule lang. Tsaka kung sakali man na mag-load ako bukas dahil pangalawa excuse me po, dahil nga pangalawang araw na bukas, baka meron na yung produkto na yon, ready na. Kumbaga, mula Tuesday night, Wednesday night, parang babayaran ako ng paghihintay. Almost 48 hours. Medyo napaganda pa nga dahil kung hindi po ako nagkakamali, $1,000 ang binibigay sa amin kapag ganitong meron kaming 24-hour layover. Dahil sa mga ganyang pangyayari, no? Pero kung wala kang load, naghihintay ka lang ng load o ng reload, mga ganyan, no? Empty ka, tenga ka ng isang araw, walang bayad. Pero once na meron ka ng work order, meron ka ng pick up, meron ka ng delivery, at natenga ka, bigla namang na-traffic dito, at natenga ka nga sa isang customer, kung ilang araw yung pagkakatenga mo, babayaran ka nila, men. Yun yung maganda sa company na to. Paakyat na pala to, kaya mabagal sila. Mabagal yung mga truck. Hindi naman truck ang mababagal mga kotse. Pero yun na nga. So maghihintay ako sa tank wash kung kailan man magiging ready yung produkto na yan. Sana bukas ay ayos na. Kung hindi man, Biyernes, okay lang din. Babayaran tayo ng 2 araw at kalahati kung sakasakali. Kasi dati naman, nung na-detain ako dyan sa border, dahil hindi pa klaro yung ating, anong tawag dyan? Load. Excuse me po. Dahil hindi pa cleared, hindi pa pwedeng itawid, no? Dahil hindi pa siya customs certified. At nandito na nga tayo sa state line ng Georgia and Tennessee. Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men, welcome back sa ating lahat sa Georgia, USA. You know. Anyway, ano ba yung sinasabi ko? Yun nga, nung na-detain ako dyan sa border, dahil nga hindi pa pwedeng itawid yung cargo, no? Hindi pa clear. Siguro 22 hours po akong natenga doon sa border. Binayaran nila ako ng mahigit 1,000 noon, men. 600 charge nila sa customer, 400 charge nila sa broker. Tapos meron pang 20 yata. So, parang ganun. Mahigit 1,000 pag 22 hours. Ayos na, di ba? Naghihintay ka lang kung saan man. Meron kang bayad. Hindi na masama. Panalo dito sa Tennessee. Ay, Georgia na pala to. Kanina nasa Tennessee ako, ngayon Georgia na naman.
Tapos babalik ako ng Tennessee. Magkalapit lang kasi to eh. Kumbaga, itong freeway na to, yung Interstate 24, talagang yung pagkakurbada niya, dadaan siya ng Georgia, dadaan siya ng Tennessee. Parang ganun. Nandito tayo sa parte na yun. Ano ba to? Pataas o pababa? Parang spaghetti ah. Pataas o pababa? Spaghetti pababa. Ano ba yan, Kaloy? Dami mong alam. Kakarating lang natin ng Georgia. Babalik na naman tayo ng Tennessee. Ayos din ano. Ito na ang pababa. Sigurado akong papaba to. Kung nanonood ka man ngayon, pakisabi nga sa akin kung saan ka makakakita ng ganitong klaseng lugar dyan sa Pilipinas. Kasi ang alam ko sa mga excuse me po. Kasi ang alam ko sa mga probinsya, eh may mga ganitong highway din, di ba? Ganyan yung nakikita mo, mga bundok. Sa amin sa Pampanga, malapit sa Arayat, kasi taga Mexico po ako, no? So meron doon bundok, ang tawag ay Mount Arayat. Parang ganito rin yung nakikita ko noon, nung kabataan ko. Eh, ito na, nakita ko na yung sign ng ano, anong tawag dyan? Ng Tennessee. The Volunteer State. Ayan, oh. Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men, welcome back sa atin dito sa Tennessee, USA, man. The Volunteer State. So, medyo malapit naman na ako sa, ano ba yan, tank wash. Ang gagawin na lang natin ito, men, ay cut natin to doon. Gawin natin yan. So, ito na nga ako sa tank wash, men. Dito lang ako nakaparada sa Gedli. Wala na akong trailer ngayon. Binagsak ko na banda roon. Bobtail na lang tayo. Tok na ako. Tulugan ko muna to, men. Hindi naman ako nagmamadali, kaya walang alarm. Silent ko yung phone ko. Bawi ako ng tulog. Kasi nga, 3:22 pa lang ng tanghali ngayon. Or ng hapon. Ay, ang sarap ng tulog ko nito mamaya. Pero manonood muna ako ng mga pelikula. May season 2 na yung Wednesday. Panoorin natin yan. So, paano ba to? Sarado na natin itong mga ating kurtina. Yun o. Yun o. Eh. Hindi pala nakalaki yung mga pintuan. Ganyan lang natin. Yan, ganyan. Sarap ng tulog natin nito, men. Ito na naman kabila. Yun, oh. Yan. Hinayaan ko na lang na bukas tong mga kurtina dyan, no? Para naman hindi tayo masyadong madulumdum dito. Pero pwede ko rin asara. Pero okay na yan. Para meron tayong natural light. Ang mahalaga yung dito sa harap. Eh, sarado kasi ito yung pinakamalaking bintana, no? I mean, salamin. At least itong mga to, maliliit lang yan. Tsaka parang tinted mga yan eh. So, salamat. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong araw na to, men. Tutulungan ko muna to. Tuloy natin to kapag okay na ang ating trailer at pagpupunta na tayo sa ating customer. Pahinga-pahinga lang and paano ba to? Tulog muna, men. So, ibabahagi ko nga pala kung paano ako nanonood ng Netflix o YouTube or Tubi dito sa aking truck gamit ang ating TV, no? Dahil wala naman akong internet na parang modem, Starlink, parang ganun. So, ganito lang yung ginagawa ko. Ang tawag dito, hotspot lang, men. Yun, no? Tapos, bukas ng telebisyon, wala lang, naibahagi ko lang. May hintayin lang natin. So, ayan na. Oh.
May nagpo-play na. O, si Idol. Panoorin nga natin yan. Pogi! Yun lang, no? Ganun lang yung sistema. So, magpapahinga muna ako, men. Ito, totoo na talaga. Cut na lang natin to kapag okay na yung ating trailer. Gawin natin yan. Peace!